Si Saito Houjo at Akane sa Koromori ay parang aso't pusa mula pa noong magkakilala sila. At sa araw na ito, tila may dahilan na naman si Akane para sigawan siya. Pero si Saito ay walang pakialam at sinabihan siya na tigilan na siya. Siyempre, nauwi ito sa mas matinding pagtatalo. Dumating ang isa sa mga kaibigan ni Akane, si Hamari Ishikura, at nakita niyang nakakatawa kung paano lagi silang nagtatalo. Pero habang iniisip niya ito, napansin niya na parang sobrang concerned si Akane sa mga ginagawa ni Saito. Dahil dito, nagsimula siyang magduda, may namamagitan nga kaya sa kanilang dalawa. Nadismaya si Akane at mariing itinanggi ang posibilidad na may nararamdaman siya para kay Saito. Aniya, mas gugustuhin pa niyang pasukin ng ipis ang kanyang tainga kaysa makipag-date kay Saito. Sa kabilang banda, na-offend din si Saito sa ideya na makipag-date kay Akane. Kaya naman nagkaroon pa sila ng mas matinding pagtatalo. Pagkatapos ng araw ng klase, pauwi na si Saito, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo, si Tenryu Houjo. Sinagot niya ito, at inanyayahan siya ng kanyang lolo na mag-tsa sa bahay nito. Pero si Saito ay may mas mahalagang gagawin at hindi interesado sa tea-date kasama si Grandpa. Pinaalala ng kanyang lolo na ginawa na niyang tagapagmana si Saito ng kanyang kumpanya, kaya ang pinakamaliit na magagawa nito ay maglaan ng oras para sa kanya habang buhay pa siya. Pero kahit ganoon, ayaw pa rin ni Saito, alam ng lolo niya ang tungkol sa pangingidnap ng mga apo, kaya't nagpadala siya ng limo at ilang armadong gwardya para kunin si Saito. Sandaling nag-isip si Saito kung tatakbo na lang siya na parang track star. Napagtanto ni Saito na baliw talaga ang kanyang lolo, sapat na baliw para ipabaril siya at ipadala sa ospital. Kaya't napilitan siyang sumunod, sumakay siya sa limo, at habang nagmamaneho ang mga gwardya, tinanong niya kung saan siya dadalhin. Paumanhin ang mga gwardya dahil alam nilang hindi makatwiran ang utos ng kanilang boss. Sinabi nila na iniutos sa kanila na dalhin si Saito sa isang villa, pero hindi nila alam kung ano ang plano ng kanyang lolo. Ang lolo ni Saito, si Tam Hojo, ay minsang iniligtas ang Hojo Group mula sa tuluyang pagbagsak. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging isang global high-tech corporation ang Hojo Group. Kaya't hindi na nakakagulat na siya ay isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ngunit kahit mahirap paniwalaan, mahal na mahal ng lolo ni Saito ang kanyang apo higit sa anumang bagay. Sa kabilang banda, ang ama ni Saito ay mukhang mas interesado sa gatas kaysa sa pamilya. Sa wakas, dumating sila sa villa, umupo si Saito sa labas at naghihintay na lumabas ang kanyang lolo. Habang naghihintay siya, bigla at di inaasahang dumating si Akane sa Koromori. Ang unang ginawa niya ay sigawan si Saito, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon. Ipinaliwanag ni Saito na inanyayahan siya ng kanyang lolo. Lumabas na ang lola ni Akane ang nag-imbita sa kanya para mag-tsa rin. Nakakapagtaka ang sitwasyon, at pareho nilang hindi alam kung ano ang nangyayari. Pero dahil hindi nila matiis ang isa't isa, nauwi pa rin sila sa pagtatalo gaya ng dati. Pagkatapos, dumating si Saito's grandpa, si Tenryu Hojo, at si Akane's grandma, si Shio sa Koromori. May mahalaga silang sasabihin sa dalawang bata, kaya't lahat ay pumasok sa loob ng villa. Sa loob, isang engranding salo-salo ang nakahanda dahil nais ng dalawang matanda na magdiwang. Ngunit si Saito ay walang ideya kung ano ang kanilang ipinagdiriwang. Napansin din ni Saito na hindi man lang ginalaw ni Akane ang kanyang pagkain, kaya tinanong niya kung okay lang siya. Ngunit sa halip na pasasalamat, sinalubong ito ng isang matinding banat mula kay Akane, na sinabing ang pangit na mukha ni Saito ang nagpatanggal ng kanyang gana. Siyempre, nauwi na naman ito sa pagtatalo ng dalawa. Ang mga lolo't lola naman ay natutuwa sa kanilang pagtatalo dahil naaalala nila kung paano sila noong sila'y nasa high school pa. Naiirita na si Saito sa sitwasyon kaya tinanong niya ang dalawang matanda kung ano ba talaga ang gusto nilang pag-usapan. Sinagot sila ni Tenri at Shio, si Saito at Akane ay kailangang magpakasal. Hindi makapaniwala sina Saito at Akane sa kanilang narinig. Akala nila ay mali lang ang kanilang pagkakaintindi, dahil imposibleng sabihan silang magpakasal lalo pat pareho pa silang nasa high school. Ngunit seryoso ang kanilang mga lolo't lola, ibinunyag ni Tenri at Shio na matagal na silang magkakilala, simula pa noong sila'y mga bata. Minahal nila ang isa't isa noon, ngunit dahil sa ilang mababaw na pagtatalo, nagkahiwalay sila. Nag-asawa sila ng ibang tao at nagpatuloy sa kanilang mga buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, parehong pumanaw ang kanilang mga asawa. Nang muling nagtagpo sina Tenri at Shio, napagdesisyonan nilang mag-reconnect. Simula noon, lagi silang magkasama, at si Tenri ay masigasig na ipinapakita kay Shio kung gaano niya ito kamahal bawat gabi. Ang punto ng lahat ng ito, ayon kina Tenri at Shio,
ay kahit masaya sila sa buhay nila ngayon, hindi nila maiwasang mag-isip kung ano kaya ang nangyari kung sila ang nagkatuluyan. Gusto nilang bigyan sina Saito at Akane ng pagkakataon na maiwasan ang parehong pagsisisi at makita kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang dalawa. Noong sila ay mga bata pa, wala nang mas magandang paraan para balikan ang kanilang kabataan kundi pilitin ang kanilang mga apo na magpakasal. Mukhang biro lang ito, pero seryoso sina Tenri at Shio sa kanilang plano. Sa katunayan, si Shio ay nagbibiro pa kay Akane, hinihingi na magbigay ito ng detalyadong kwento kung ano ang pakiramdam ng backshots ni Saito kapag kasal na sila. Agad na tumutol si Akane sa ideya ng kasal. Para sa kanya, ang kasal ay dapat bunga ng pagmamahal, hindi dahil gusto lamang ng dalawang matanda na makita ang kanilang mga apo na nagiging frisky. Idinagdag pa ni Saito na ilegal ang pilitin ang mga bata na magpakasal, at walang magagawa sina Tenri o Shio para mapilit silang sumang-ayon. Ngunit handa si Tenri para sa ganitong sagot, nagbigay siya ng senadorias upang buksan ang pinto at inilabas ang kanyang ultimatum, alinman sa magpakasal si Saito kay Akane o mamatay ang aso. Hindi ito iniinda ni Saito dahil hindi naman niya aso iyon. Pero nang sabihin ni Tenri na aalisin niya si Saito sa kanyang mana at tatanggalin bilang tagapagmana ng pamilya, napaisip si Saito. Biglang mukhang hindi na masama ang ideya ng pagpapakasal kay Akane. Gayunpaman, mariing tumutol pa rin si Akane, para sa kanya, kung magpapakasal man siya, gusto niyang gawin ito sa taong mahal niya. Biglang tinawag ni Shio si Akane sa kanyang tabi, lumapit si Akane sa kanyang lola, at may ibinulong ito sa kanyang tainga. Ano man ang sinabi ni Shio, tila isang matinding banta iyon dahil kinilabutan si Akane. Ngayon na nailabas na ang lahat ng mga blackmail, sinabi ni Tenri na bibigyan niya ang dalawa ng 3 araw upang magdesisyon kung sila ba'y magpapakasal o hindi. Pagkatapos, mabilis na umalis sina Tenri at Shio upang si Tenri ay makapag-blow cheese back out muli. Nang makaalis na ang kanilang mga lolo't lola, tinanong ni Akane si Saito kung ano ang gagawin nila. Ngunit wala pa silang nagiging desisyon, kung hindi sumunod si Saito, magiging malaking problema ito para sa kanya, pero kailangan niyang malaman muna ang lahat ng detalye. Kaya tinanong niya si Akane kung ano ang banta na ginawa ng kanyang lola para malaman niya kung gaano kalala ang sitwasyon nito. Naging defensive si Akane at tumangging sabihin sa kanya dahil personal daw iyon. Kinagabihan, nakahiga si Akane sa kama, iniisip kung paano hindi niya kailanman natalo si Saito kahit kailan. Ang mas nakakainis pa, lagi siyang natatalo ni Saito nang hindi man lang ito pinaghihirapan. Dahil dito, napagdesisyonan niyang tawagan si Hamari para humingi ng payo kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng pilit na pagpapakasal, ngunit nilinaw niyang ito ay hypothetical lamang. Nagulat si Hamari na may mga ganitong bagay pa ring nangyayari. Tinanong ni Akane kung ano ang gagawin ni Hamari kung nasa parehong sitwasyon siya. Sagot ni Hamari, tatanggi siya dahil mayroon na siyang gusto, at hindi niya kailanman papakasalan ang iba. Nagulat si Akane nang marinig na may crush si Hamari dahil hindi pa niya ito nabanggit kailanman. Ngunit sabi ni Hamari, hindi lang naman siya tinanong. Gusto sanang malaman ni Akane kung sino ang crush ni Hamari, pero ayaw pa nitong sabihin. Bagamat inamin ni Hamari na ang taong iyon ay nasa kanilang klase. Napag-usapan na nila ang love life ni Hamari, kaya't binago ni Akane ang usapan. Tinanong ni Hamari kung may mahal ba si Akane, wala pa siyang oras para umibig sa iba, at sa ngayon, ang tanging emosyon na nararamdaman niya ay ang matinding inis sa isang tao, walang iba kundi si Saito. Dahil wala namang crush si Akane, sinabi ni Hamari na baka okay lang kung susundin na lang nito ang gusto ng kanilang mga lolo't lola. Pagkatapos ng lahat, kung hypothetical guy naman ang mapapangasawa niya at hindi ito isang serial killer, baka pwede silang magkasama, hati sa renta at bayarin. Magandang paraan iyon para makatipid si Akane sa gastusin. Ngunit inalala ni Akane na baka kailangan niyang magkaanak balang araw para sa kanilang pamilya. At sa puntong iyon, naisip niya ang posibilidad na kailangan niyang tiisin ang non-stop backshots upang mangyari iyon. Hindi niya matanggap ang ideyang iyon, kaya't mas lalo siyang naiinis. Samantala, sa bahay ni Saito, halos mag-panic attack na siya sa kakaisip. Sapat na ang hirap na nararanasan niya sa pakikitungo kay Akane sa eskwela, pero kung magpapakasal sila, hinding-hindi na siya makakatakas sa walang tigil nitong pagbubunganga. Napansin ng pinsan niyang si Shia na may bumabagabag sa kanya, kaya tinanong siya kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Saito na tinatakot siya ng kanilang lolo na aalisin siya sa mana kung hindi siya sumunod sa mga utos nito. Mukhang tipikal na ugali iyon ng kanilang lolo, kaya tinanong ni Shia kung ano ang plano ni Saito. Wala siyang problema kung isusuko ni Saito ang karapatan niya sa kumpanya, dahil kahit maging pulubi ito, mamahalin pa rin niya ito ng pareho.
Pero alam din niyang may big dream si Saito, at kung gusto niyang maabot ang mga iyon, kakailanganin niya ang mga resources ng Hojo Group. Ano man ang desisyon ni Saito, nangako si Shia na palagi siyang nasa tabi nito para tulungan siya sa bawat hakbang ng kanyang landas. Labis na nagpapasalamat si Saito na mayroon siyang ganitong kasama. Lumipas ang 3 araw, at parehong sina Saito at Akane ay humarap sa kanilang mga lolo't lola upang sabihin ang kanilang desisyon, sila ay magpapakasal. Dahil dito, sinabi ni Saito na aayusin nila ang mga papeles ng kasal pagkatapos nilang magtapos ng high school. Pero hindi iyon sapat para sa kanilang mga lolo't lola, gusto nilang maging opisyal na mag-asawa sina Saito at Akane kaagad. Bilang sorpresa, inihanda na nila ang isang bagong bahay para sa kanila. Dinala nila sina Saito at Akane doon at iniwan sila. Nagpapanik si Akane dahil hindi niya kayang basta-bastang magsimulang manirahan kasama si Saito. Pero si Saito, sanay na sa mga kalokohan ng kanyang lolo, kaya hindi na siya nagulat. Pagpasok nila sa bahay, napansin nila na maganda ito at kumpleto sa lahat ng posibleng kailangan nila. Iniisip ni Akane na baka maging masaya ang pagtira dito, kung hindi lang niya kailangang manatili kasama si Saito. Ngunit may isang problema, iisang kama lang ang naroon. Tinawagan nila ang kanilang mga lolo't lola upang magreklamo, pero sinadya talaga nila iyon. Isa itong patakaran na si Akane at Saito ay kailangang matulog sa iisang kama gabi-gabi. Nagbiro pa si Shio, sinasabing, good luck, kay Akane para sa inevitable pounding na mangyayari. Napaisip si Saito na baka naglagay ang kanilang mga lolo't lola ng cameras para panoorin sila sa gabi, na malinaw na ilegal. Pero kahit anong hanap niya, hindi niya makita kung saan maaaring nakalagay ang mga iyon. Habang si Saito ay nag-aalala sa mga cameras, si Akane naman ay iniisip kung paano niya matitiis ang pagtulog sa iisang kama kasama si Saito. Nerbyosong tinanong ni Akane kung talagang balak niyang gawin ito ngayong gabi, pero walang ideya si Saito kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil dito, napahiya si Akane at sinimulang sigawan si Saito, iniisip na baka, double stuff, siyang buong gabi hanggang hindi na siya makalakad. Hindi maintindihan ni Saito kung paano niya naisip iyon, kaya sinabi niya na wala siyang balak gawin iyon. Pero hindi pa rin nagtitiwala si Akane, kaya't nagbanta siyang sasaksakin si Saito gamit ang napakalaki niyang lapis kung may subukang gawin ito, bago tumakbo palabas ng kwarto. Sa ngayon, kailangan pa rin nilang i-unpack ang kanilang mga gamit. Habang binubuhat ni Akane ang isang mabigat na kahon papunta sa itaas, inalok siya ni Saito ng tulong. Tumanggi si Akane, iniisip na gusto lang hawakan ni Saito ang gamit niya para may gawin itong kabastusan. Sinabi pa niyang kaya naman niyang gawin ito mag-isa. Pero ilang hakbang lang, nadulas si Akane at natambo pa atras. Mabuti na lang at hindi siya nadulas na may hawak na payong. Nasalo siya ni Saito, kaya ligtas siya. Pinayuhan siya ni Saito na mag-ingat dahil kung mapahamak siya, baka siya pa ang maging prime suspect sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos ma-unpack ang lahat ng kanilang gamit, nakita ni Saito ang isang pagkain na iniwan ng kanyang lolo para sa kanya. Bagamat madalas na nakakainis si Tenri, minsan may ginagawa rin itong kapaki-pakinabang. Pagkatapos niyang iinit ang pizza, handa na siyang kumain. Ngunit naamoy ito ni Akane, at halatang gutom na gutom siya. Gayunpaman, masyado siyang matigas ang ulo para humingi ng kahit isang slice. Ayaw ni Saito na magutom si Akane, kaya inabutan niya ito ng isang slice ng pizza. Kinuha naman ito ni Akane ngunit agad na umalis nang hindi man lang nagpasalamat. Ilang minuto pa ang lumipas, handa na si Saito na matulog. Pumunta siya sa kwarto, humiga, at sinubukang matulog. Ngunit biglang pumasok si Akane, at naalala niya na kailangan nilang mag-share ng kama. Pareho nilang napagkasunduan na wala silang gagawin kahit ano, ngunit imposibleng makatulog si Saito sa ganitong sitwasyon. Upang may belang ang kanyang isipan, sinimulan niya ang isang usapan. Tinanong niya si Akane kung bakit siya pumayag sa kasal na ito. Ngunit ayaw pa rin ni Akane magbigay ng detalye tungkol sa kanyang dahilan. Ang kasal na ito ay pormalidad lamang para kay Akane. Kailangan niya itong tiisin alang-alang sa kanyang pangarap, kahit na nangangahulugan ito ng pagsunod sa mga kakaibang patakaran ng kanilang mga lolo't lola. Biglang napagtanto ni Saito na kung kaya ng kanilang mga lolo't lola na mag-imbento ng kung ano-anong patakaran, baka dumating ang araw na pilitin silang magkaroon ng anak. Napagtanto rin ni Akane na tama si Saito, kaya't bahagya siyang na-tense. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, aksidenteng nahawakan ni Saito ang kanyang puwitan. Dahil dito, nagkaroon na naman sila ng pagtatalo, dinala tayo nito sa kasalukuyan, kung saan pinaalala ni Akane kay Saito na wala siyang karapatang sabihin sa kahit sino na sila ay kasal. Sinabi ni Saito kay Akane na talagang balak niyang panatilihing lihim ang kanilang kasal, pero hindi pa rin siya magtiwala kay Saito.
Aniya, anong lalaki ang hindi magyayabang na nakapag-asawa ng tulad niya? Kinabukasan, sabay silang pumasok sa classroom, ngunit hinarang si Akane ni Hamari. Napansin nito na nag-uusap sila ni Saito sa labas ng mas maaga. Curious, tinanong ni Hamari kung tungkol saan iyon. Nataranta si Akane at, dahil ayaw niyang ibunyag ang kanilang lihim, mabilis na sinabing wala lang iyon. Naging kainahinala ito kay Hamari dahil tila galit pa si Akane kay Saito dati. Upang tapusin ang usapan, nagsinungaling si Akane at sinabi lang niya kay Saito na tigilan na ang pagsasalita nito sa kanya ng sobrang casual. Samantala, naupo si Saito sa kanyang desk ngunit biglang humarap sa kanya si Shizo na may blankong ekspresyon. Lumapit siya, inamoy si Saito, at napansin na iba ang amoy ng kanyang shampoo. Tinanong niya kung saan ito natulog kagabi. Ayaw ni Saito na mabunyag ang lihim na kasal nila ni Akane, kaya awkward niyang sinabi na bumili ang kanyang ama ng kakaibang shampoo kaya sinusubukan niya ito. Hindi kumbinsido si Shizo at patuloy siyang tinitigan. Hindi lang shampoo, ani Shizo, amoy babae ka, bigla siyang yumuko at marahang kinagat ang leeg ni Saito, na para bang may nasolve siyang misteryo. Pagkatapos, parang conclusion, sinabi niya, kasal ka. Nanlaki ang mga mata ni Saito sa gulat. Bago pa siya makasagot, ibinunyag ni Shizo na napansin niya ang kakaibang kilos ng kanilang lolo at ng kumpanya nito, kaya't nag-imbestiga siya. Natuklasan niya pati ang bago nilang bahay. Bago pa niya masabi na si Akane ang napangasawa ni Saito, tinakpan ni Saito ang kanyang bibig, hinayla siya palabas ng classroom, at umakyat sila ng hagdan. Hingal na hingal si Saito habang nakatayo sa itaas ng hagdan. Kailangan ko nang magsimula mag-gym, naisip niya. Ngumiti si Shizo at sinabing wala siyang dahilan para panatilihin ang lihim ni Saito dahil hindi siya kailanman in-inform tungkol sa kasal nito. Ngunit si Shizo ay may kondisyon upang manahimik, ang kanyang buhay ay magiging nasa kanyang mga kamay mula ngayon. Pagkalipas ng ilang oras, napaupo si Saito sa kanyang desk, pagod mula sa matinding pay class. Nang magsimula siyang mag-relax, lumapit si Akane at Hamari. Sinimulang sermonan ni Akane si Saito sa hindi pagsasauli ng pay equipment sa storage room. Depensa ni Saito, iniwan niya ito dahil ang susunod na klase ay gagamitin din naman ito, kaya naisip niyang makakatulong kung iiwan na lang. Ang kanilang pagtatalo ay unti-unting lumala, na nakakatawag ng atensyon ng kanilang mga kaklase. Sanay na ang mga ito sa kanilang constant banter at tila naaaliw pa. Kinahapunan, habang nasa bahay, nagbabasa si Saito nang marinig niya ang sigaw ni Akane mula sa kusina. Nagmamadali siyang pumunta at nakita si Akane na nakatayo sa harap ng bukas na refrigerator. Galit nitong tinanong kung bakit napuno ang ref ng napakaraming lata ng juice. Kalma namang ipinaliwanag ni Saito na bumili siya ng concentrated vegetable juice dahil puno ito ng vitamins at makakatulong para sa kanilang kalusugan. Ngunit sinaple siya ni Akane, sinasabing hindi ito magiging masustansya dahil kulang ito sa tamang nutrisyon. Handa si Saito sa argumento, binuksan niya ang pangalawang refrigerator, na puno ng mga cup noodles. Napako sa lugar si Akane, gulat at halos masuka, napasigaw siya ng malakas habang si Saito, hindi alintana ang kanyang reaksyon, ay nagningning sa pagmamalaki, iniisip na siya'y namangha. Buong kumpiyansa niyang sinabi na ang cup noodles ay ang ultimate food, mura, mabilis, at maginhawa. Dismayado si Akane, napaisip kung saan niya balak kunin ang kanyang protein. Ngunit sagot ni Saito, nakahanda siyang maglabas ng isang bote at isang malaking tub ng protein powder. Buong yabang niyang idineklara na ang sangkatauhan ay nag-imbento ng protein shakes para sa ganitong dahilan. Sa dramatikong estilo, naghanda siya ng shake, inilarawan ang perpektong balanse ng whey at casein. Inabot niya ito kay Akane at inalok na tikman, tila hindi makapaniwala si Akane. Tinanong kung balak ba ni Saito na mabuhay lamang sa cup noodles at vegetable juice. Tumango si Saito, naniniwalang ito ang pinnacle of cooking. Napa-facepalm si Akane, sumagot na hindi ito pagluluto kundi isang sad science experiment. Paulit-ulit siyang kinukumbinsi ni Saito na inumin ang shake, ngunit mariin siyang tumanggi, tinawag itong disgusting. Habang tumitindi ang kanyang pag-aalala, napagtanto ni Akane na ang ganitong diet ay maaaring makapatay kay Saito. At kung mamatay siya, matatapos din ang kanilang kasal. Determinado si Akane na kumilos, nagdeklara siyang ipapakita niya kay Saito kung ano ang totoong pagluluto. Sinabi ni Saito na ayos lang siya sa kanyang protein shake, ngunit pinutol ni Akane ang kanyang sinasabi at inutusan siyang manood. Isinuot ni Akane ang isang cooking apron at nagsimulang magtrabaho sa kusina. Habang abala siya, pasulyap-sulyap siya kay Saito na nakaupo sa dining table, may blankong ekspresyon na parang isang tuta. Iniisip niya na mapapahanga si Saito sa lasa ng kanyang luto.
Nang sa wakas ay inilagay niya ang pagkain sa harap ni Saito at naupo sa tapat nito, sabik niyang hinintay ang kanyang reaksyon. Kinuha ni Saito ang kanyang chopsticks at maingat na sinuri ang pagkain, tinitiyak na walang nakatagong mga bitag tulad ng mga pako o pampasabog. Nang wala siyang nakita, kumuha siya ng isang kagat. Napalaki ang kanyang mga mata habang bumalik ang alaala ng mga pagkain noong kabataan niya. Isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Habang nanonood pa rin si Akane, tinanong niya si Saito kung ano ang masasabi niya tungkol sa pagkain. Sa kanyang gulat, sinabi ni Saito na ito ay isang simpleng home-cooked meal, pero para sa kanya, napakahalaga nito. Na-offend si Akane at biglang inagaw ang plato, idineklara na kung hindi ito sapat para sa kanya, ipakakain na lang niya ito sa mga aso. Sinubukan ni Saito na kunin ulit ang plato, mariing tumututol, sinasabing hindi naman niya sinabi na hindi masarap. Galit pa rin, sinagot siya ni Akane na hindi rin naman niya sinabi na masarap ito, na lalong nagpainit ng kanilang pagtatalo. Sa kalagitnaan ng pagtatalo, inagaw ni Saito ang plato at sinimulan itong kainin habang sinusubukang pigilan siya ni Akane. Pagkatapos niyang ubusin ang pagkain, inilapag niya ang plato sa mesa, nagklap ng kanyang mga kamay para magpasalamat, at umupo ng kampante, busog na busog. Kinabukasan ng umaga, sinubukan ni Akane gisingin si Saito para sa eskwela, pero tulog na tulog pa rin ito, nananaginip na yakap-yakap ang kanyang pinsang si Shizu. Habang nasa panaginip pa rin, naakala niyang si Shizu ang nasa tabi niya, kaya hinayla niya si Akane sa kama at niyakap ito. Ilang sandali pa, natauhan si Akane at sumigaw, sinasabing bumangon na ito. Pareho silang bumangon, at humingi ng paumanhin si Saito, sinasabing hindi niya napansin na siya pala ang gumising sa kanya para sa eskwela. Ngunit sinabi ni Akane na hindi siya nandito para gisingin siya para sa eskwela, nandito siya para pagalitan si Saito dahil hindi nito hinugasan ang mga pinggan kagabi, kahit siya na ang nagluto ng hapunan. Ipinilit niyang patas lamang na siya ang magluto at si Saito ang maghugas. Walang pakialam na sagot ni Saito, sinabing gamitin na lang muna ni Akane ang mga malilinis na kubyertos at huhugasan naman niya ang mga pinggan kapag naipon na. Lalo itong ikinagalit ni Akane, at sinigawan niya si Saito na hugasan na ang mga pinggan ngayon din. Tumawa lang si Saito at sinabing sanay na siyang maghugas ng pinggan isang beses sa isang buwan at hindi niya nakikita kung bakit ito big deal. Natulala si Akane sa narinig, tumigil ang tibok ng kanyang puso sa ideya na may taong naglilinis lang isang beses sa isang buwan. Napansin ni Saito ang reaksyon ni Akane kaya sinabi niyang huwag itong masyadong maging laban sa ideya ng pamumuhay kasama ang basura, iginiit niyang maaaring peacefully coexist ang tao at ang kalat. Ngunit sumigaw si Akane, sinasabing ayaw niyang mamuhay kasama ang basura, gusto niya ng maayos, malinis, at magandang buhay. Malinaw na sila'y magkasalungat, hindi gaanong iniintindi ni Saito ang kalinisan at tinanong pa kung bakit kailangang madalas maligo ang mga tao, samantalang si Akane naman ay halos maiyak sa hindi makapaniwalang kasama niya sa iisang bubong ang isang taong tulad niya. Kinabukasan, habang papasok sa eskwela, naiwan si Saito sa likuran, iniisip kung paano sila mabubuhay bilang mag-asawa sa kabila ng kanilang magkaibang prinsipyo. Kinagabihan, masayang naglalaro si Saito ng bagong zombie video game na kakatapos lang i-release. Lubos siyang nahuhumaling sa pagbabaril ng mga zombie nang biglang pumasok si Akane, nagrereklamo tungkol sa ingay. Napatingin siya sa screen at agad na tinakpan ng kanyang mga mata, nandidiri sa gore. Sinabihan niya si Saito na tigilan ang paglalaro, ngunit tumanggi ito. Nagsimula silang magtalo at nag-agawan pa sa console. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang doorbell, binitiwan ni Akane ang console, dahilan para mawalan ng balanse si Saito at ma-off ang laro. Nanlaki ang mata ni Saito sa pagkabigla nang ma-realize niyang nawala ang 12 oras ng gameplay dahil nakalimutan niyang mag-save. Ilang oras ang lumipas, si Saito ay nakabalot ng tuwalya at papunta sa banyo para maligo dahil hindi na niya matiis ang sarili niyang amoy. Pagpasok niya, nanlaki ang mga mata niya nang makita si Akane, nakapikit, hubad, at hindi alintana ang kanyang presensya. Hindi man lang siya napansin ni Akane nang pumasok si Saito, kaya naglakad palabas si Saito na may bahagyang kahihiyan. Habang papalabas, naisip niyang kakaiba na hindi siya napansin ni Akane. Pinag-isipan niya kung baka nawalan ito ng malay, bumalik siya sa banyo at nakita itong nasa parehong posisyon, nakapikit pero humihinga, kaya inakala niyang natutulog lang ito. Bigla niyang naisip na ganito ang nangyayari kapag nalulunod ang tao. Tinawag niya si Akane, sinusubukang gisingin, ngunit sumagot lang ito ng walang saysay na mga salita. Nagdesisyon siyang huwag nang ipilit, ngunit napansin niyang ang ulo ni Akane ay bahagyang bumabagsak papalapit sa tubig.
Dali-dali siyang sumugod upang iangat ito mula sa bathtub, ngunit kulang ang lakas niya at napadapa si Akane sa kanya. Pahinga si Akane sa kanyang dibdib ng sandali bago magising at mapagtanto ang nangyayari. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Akane habang tinatanong kung bakit siya hubad at nakadikit kay Saito. Agad niyang inakusahan si Saito ng pag-atake, nagpaliwanag si Saito na sinubukan lamang niyang tulungan siya, ngunit hindi siya pinakinggan ni Akane at tinawag siyang pervert. Sinigawan niya itong lumabas ng banyo, ilang sandali pa, bihis na si Akane at binoblow dry ang kanyang buhok, ngunit hindi pa rin makapaniwala na nakita siya ni Saito ng hubad. Napaisip siya kung maaaring nakatulog siya sa bathtub at kung talagang sinubukan lang siyang tulungan ni Saito. Kinagabihan, habang nagbabasa si Saito sa kama, pumasok si Akane sa kwarto, halatang may bahid ng guilt sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nasobrahan ang kanyang reaksyon kanina. Sinubukan niyang magsimula ng usapan upang mag-sorry, ngunit malinaw na hindi interesado si Saito. Sinabi nitong matutulog na siya, ang malamig na tugon ni Saito ay nakasakit ng damdamin ni Akane, kaya tahimik siyang umiyak habang nakahiga sa kama. Kinabukasan sa eskwela, napansin ni Hamari na parang may mabigat na dinadala si Akane kaya tinanong siya kung anong problema. Bigla siyang niyakap ni Akane, at nang makapag-usap sila, ipinaliwanag ni Akane ang problema niya kay Saito ngunit hindi binanggit ang pagkakakilanlan nito dahil ayaw niyang malaman ni Hamari ang tungkol sa kanilang kasal. Pagkatapos mag-isip, iminungkahi ni Hamari na bigyan niya ang taong iyon ng isang malaking yakap, ngunit agad itong tinanggihan ni Akane. Sa halip, payo ni Hamari, subukan niyang kausapin ng maayos ang taong iyon, dahil ang respeto ay two-way street, ibig sabihin, kailangang igalang din niya ang tao. Samantala, si Saito naman ay kumakain ng tanghalian sa labas kasama si Shizo habang ibinubuhos ang sama ng loob niya tungkol kay Akane. Walang paligoy-ligoy na iminungkahi ni Shizo na mag-divorce na sila. Ngunit tumanggi si Saito, sinasabing hindi siya susuko dahil kailangan niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang lolo. Dahil hindi opsyon ang divorce, pinayuhan siya ni Shizo na pagtuunan na lang ng pansin kung paano sila magkakasundo ni Akane. Tumayo si Shizo mula sa bench at sinabing hindi naman mahirap iyon, kailangan lang niyang makinig, maging sensitibo, at matutong magkompromiso. Pag-uwi ni Saito ng gabing iyon, determinado siyang subukan ang payo ni Shizo. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, nakita niya si Akane na nakatayo roon, galit na galit ang mukha. Nabigla siya at sinubukang umiwas, iniisip na ipagpapaliban na lang ang pag-usap nila. Ngunit bago pa siya makaalis, hinawakan ni Akane ang kanyang braso. Nagbago ang ekspresyon nito, at mahinahong tinanong kung maaari silang mag-usap. Inakala ni Saito na magbabanggit si Akane ng tungkol sa divorce, ngunit laking gulat niya nang gustuhin nitong pag-usapan kung paano nila mapapabuti ang kanilang kasal. Ilang sandali pa, naupo sila sa tapat ng isa't isa na may hawak na tasa ng tsaa. Nagkasundo silang kailangan nilang magtakda ng ilang ground rules kung sila ay magsasama. Sinimulan ni Saito, sinabing mas gusto niyang maglaba at maghugas ng pinggan kapag naipon na ang mga ito. Bahagyang itinaas ni Akane ang boses, sinabing hindi siya kailanman papayag na mamuhay sa ganitong maduming lifestyle. Napagtanto ito ni Saito at pumayag siyang maglaba ng mas madalas, na ikinagulat ni Akane dahil hindi niya inaasahan na magiging cooperative ito. Pagkatapos maayos ang isyong iyon, sinabi ni Saito na gusto niyang payagan siya ni Akane na hawakan ang kanyang katawan, ngunit nilinaw niya na hindi ito sa bastos na paraan. Ipinaliwanag niyang gusto lang niyang maging okay sa kanya ang accidental bumping ng kanilang mga katawan sa gabi dahil maliit ang kama. Nag-atubiling pumayag si Akane, namumula ang mukha, ngunit binalaan siyang hindi siya patatawarin kung subukan nitong hawakan ng ilalim ng kanyang damit. Ngayong na-address na nila ang mga pangunahing bagay, iminungkahi ni Saito na ugaliin nilang magpasalamat sa isa't isa kahit sa maliliit na bagay. Naniniwala siyang makakatulong ito upang mas maging malapit sila sa isa't isa. Pumayag si Akane ngunit idiniin na dapat purihin ni Saito ang pagluluto niya ng mas madalas. Ipinaalala niya kung paano tinawag ni Saito na normal ang kanyang pagkain na para sa kanya ay hindi puri. Sa isip ni Saito, sapat na ang tawaging normal ang pagkain, ngunit hindi na lang siya nakipagtalo pa. Kinagabihan, kausap ni Akane si Hamari sa telepono, ikinukwento ang bahagyang progreso sa relasyon nila ni Saito. Napansin niyang paparating si Saito, kaya agad niyang tinapos ang tawag. Pagpasok ni Saito sa kwarto, nakita niyang nakahiga si Akane sa kama, namumula ang pisngi, at awkward na binibigyan siya ng permiso na hawakan ang kanyang katawan. Pero tulad ng inaasahan, nabulilyaso ni Saito ang pagkakataon at sinabing hindi niya gagawin iyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang kanilang relasyon. Isang araw,
Sinurpresa ni Saito si Akane ng isang thoughtful na regalo, ipinapakita ang kanyang pagsisikap na pagandahin ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, naghanda si Akane ng isang engranding hapunan na puno ng masasarap na putahe. Sa pagkakataong ito, pinuri ni Saito ang pagkain, sinabing, talagang masarap ito. Namula si Akane, naglock ng mata sa kanya, at mahinang sinabi, ikinalulugod kong marinig iyon. Pagkatapos ng hapunan, kusang loob na hinugasan ni Saito ang mga pinggan. Ngunit habang naghuhugas, hindi niya mapigil ang isipin kung paano tumingin si Akane sa kanya pagkatapos ng kanyang papuri. Biglang sumali si Akane sa kusina, nag-alok na tumulong sa paghuhugas ng pinggan. Nagulat si Saito dahil hindi niya inakalang si Akane ang tipo ng taong mahilig tumulong. Habang naghuhugas sila ng pinggan, napansin ni Saito ang ibang side ni Akane. Napagtanto niyang kahit madalas niya itong makita sa masamang mood, napakaganda pala ni Akane kapag hindi ito galit. Isang gabi, abala si Saito sa pagbabasa ng kanyang paboritong libro nang biglang istorbohin siya ni Akane. Sinabi nito na nag-rent siya ng pelikulang nakakuha ng kanyang interes. Inakala ni Saito na gusto siyang paupuin ni Akane para makapanood, kaya tumayo siya, ngunit pinigilan siya ni Akane. Naguluhan, tumingin siya kay Akane, hindi sigurado kung ano ang gusto nito. Namumula at nahihiya, iniangat ni Akane ang pelikulang kinuha, 24 na uncut hours of kitten footage. Sinabi niyang gusto niyang panoorin nila ito ng magkasama. Nanlaki ang mga mata ni Saito, hindi makapaniwala sa ideya. Iniisip niyang bakit gugustuhin ng sino man na panoorin ang mga kuting sa loob ng 24 na oras. Sa kabutihang palad, nahanap ni Akane ang 3-hour version ng pelikula, kaya agad itong iminungkahi ni Saito bilang alternatibo. Nagsimula silang manood, at habang todo enjoy si Akane sa bawat segundo, si Saito naman ay nakatulog sa couch, nababagot sa pelikula. Pagkatapos ng pelikula, masayang sinabi ni Akane kung gaano niya ito nagustuhan at iminungkahing panoorin nila ang buong 24 na hour version sa susunod. Biglang nagising si Saito mula sa kanyang pagkakatulog, nalilito at nagsasabi ng kung ano-anong tungkol sa alien planet. Dahil sila'y nanood ng pelikulang gusto ni Akane, sinabi nitong patas lamang na si Saito naman ang pumili ng susunod nilang papanoorin. Inamin ni Saito na mas gusto niya ang video games kaysa pelikula. Ngunit sinabi ni Akane na hindi siya marunong maglaro. Determinado si Saito, tinaas ang kanyang controller at nangakong tuturuan si Akane, umaasang baka magustuhan din nito ang game ang tulad niya. Nagdududa si Akane na magugustuhan niya ito, lalo na ang maadik dito. Pagkalipas ng 30 minuto, sobrang saya ni Akane, nagdiriwang ng kanyang tagumpay matapos talunin ang isang game boss. Masigla siyang sumigaw ng tuwa habang si Saito naman ay tahimik na nakatingin sa kanya, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi siya makapaniwala kung gaano siya nasisiyahan na makasama ang tinatawag niyang arch-nemesis. Kinagabihan, habang nakahiga sila sa kama, nagising si Saito at napansin niyang hindi natatakpan ng kumot si Akane. Inayos niya ito at maingat na ibinalot ang kumot sa kanya. Sa kanyang gulat, gising na pala si Akane, nagpasalamat ito sa kanya para sa masayang araw na kanilang pinagsaluhan. Nakatalikod sa isa't isa, sinabi ni Saito na maaari niyang piliin ang susunod nilang bibilhing laro at tulungan siyang pumili ng pelikulang papanoorin nila. Sinabi naman ni Akane na tigilan na ni Saito ang pagtawag sa kanya nang hindi binabanggit ang pangalan niya, at idinagdag na mas gusto niyang tawagin siya bilang AA. Kinabukasan sa eskwela, tinulungan ni Akane si Saito na pulutin ang eraser na nahulog nito. Nang itaas ni Saito ang ulo mula sa kanyang desk, nagpasalamat siya, at bahagyang namula si Akane. Ilang sandali pa, lumapit si Hamari kay Akane at tinanong kung nag-away sila ni Saito. Ayaw ni Akane na malaman ng kahit sino na nagkakasundo na sila ni Saito, kaya mabilis niyang iginiit na lagi silang nag-aaway. Ngunit napansin ni Hamari na parang may kakaiba sa kanilang kilos, na hindi tugma sa kanilang karaniwang pagtatalo. Feeling cornered, biglang tumakbo palabas ng classroom si Akane at umuwi, iniskip ang unang klase. Pagkalipas ng ilang oras, nasa library si Saito at naghahanap ng libro nang biglang sumulpot si Shizu sa likod niya. Tinakpan nito ang mga mata niya gamit ang kanyang mga kamay at pabirong tinanong kung sino siya. Alam ni Saito na si Shizu lamang ang gagawa ng ganitong kalokohan, kaya tama niyang nahulaan na ito nga si Shizu. Tumawa si Shizu at inalis ang mga kamay niya mula sa mata ni Saito, kinukumpirma ang hula nito. Napansin ni Shizu na may hawak si Saito na libro tungkol sa communication skills. Bagamat alam niyang hindi maganda ang communication skills ni Saito, tinanong pa rin niya kung para saan iyon. Ipinaliwanag ni Saito na sa tingin niya makakatulong ito upang mapalakas ang relasyon nila ni Akane.
Binanggit niyang natutunan niya na ang teamwork ng parehong partido ay nakakatulong upang mabuo ang solidarity. Sa oras ng break, tinawag ni Saito si Akane habang naglalakad ito sa hallway. Tumalikod si Akane na may iritang ekspresyon, sinasabing ayaw niya ng masyadong maraming usapan sa eskwela. Tinanong ni Saito kung abala siya o may plano sa araw na iyon. Nang malaman niyang wala, inanyayahan niya itong mamili pagkatapos ng klase. Napagtanto ni Akane na maaaring isang date ito, ngunit bago pa siya makapag-overreact, biglang hinayla siya ni Saito papasok sa isang bakanteng kwarto upang maiwasan ang mga nakikinig. Galit na sumigaw si Akane, iniisip na dinala siya ni Saito sa madilim na lugar upang may gawin itong hindi maganda. Ngunit ayaw ni Saito makasuhan kaya agad niyang nilinaw na ginawa lang niya iyon dahil mukhang sasabihin ni Akane na date ang kanilang lakad. Bahagyang namula si Akane at itinuro na iyon ay halos parang date na rin, dahil ang mga lalaki at babae ay hindi basta-basta nagkikita ng walang dahilan. Sinubukan ni Saito na i-dismiss ito, sinabing hindi ito date at kailangan lang talaga niya ng tulong ni Akane sa pagbuhat ng groceries. Natatawa si Akane sa kanyang sagot at nagpas siyang makisakay sa biro, na nauwi sa pagtawa nilang dalawa na parang mga tanga. Pagkatapos ng klase, nagulat si Akane nang salubungin siya ni Hamari ng masigla. Sinabi ni Hamari na nakansela ang kanyang shift sa trabaho at gusto nitong makipag-bonding. Ngunit si Akane ay may plano na kasama si Saito at hindi niya alam kung paano sasabihin iyon kay Hamari. Habang masayang nagkukwento si Hamari tungkol sa mga bagay na maaari nilang gawin, naiiyak si Akane habang inamin na may plano na siya kasama ang iba. Hindi naman nagalit si Hamari, sa halip, curious niyang tinanong kung sino ang kasama niya. Nang sabihin ni Akane na kilala ito ni Hamari, agad na nahulaan ni Hamari na si Saito iyon at pabirong tinanong kung date ba ito. Sa sobrang pagkataranta, biglang tumakbo si Akane upang iwasan ang mga karagdagang tanong. Habang tumatakbo, nadapa siya kay Shizo na nakahiga sa sahig. Nagulat si Akane at tinulungan siyang tumayo, paulit-ulit na humihingi ng paumanhin at nagtatanong kung bakit siya nakahiga roon. Walang pakialam na sinagot ni Shizo na hinihintay lang niya si Akane, ngunit hindi niya hinahayaan ang sinumang makapanakit sa kanya ng walang kapalit. Kaya binigyan niya si Akane ng isang legendary sword bilang kompensasyon. Hindi interesado, dahan-daang lumakad palayo si Akane, sinasabing wala siyang pakialam sa mga bagay na ganoon. Bago umalis si Akane, tinanong siya ni Shizo kung plano niyang bumuo ng teamwork kasama si Saito, sabay harang sa kanyang daan hanggat hindi siya sumasagot. Naiinis na humingi ng paumanhin si Akane at tumakbo palayo sa ibang direksyon. Kinahapunan, magkasamang naglalakad si Akane at Saito sa parke, parehong namumula habang papalapit sila sa supermarket na malapit sa kanilang bahay. Sa loob, napansin ni Saito na ubos na ang itlog sa bahay kaya kumuha siya ng isang pack upang ilagay sa cart. Ngunit pinigilan siya ni Akane, sinasabing dapat niyang tingnan ang presyo bago basta isama ang isang bagay. Ilang minuto pa, natuklasan ni Akane na may limited time sale ang supermarket, at maraming tao ang nagkakagulo upang makakuha ng mga discounted items. Sinubukan ni Akane na makipagsiksikan sa karamihan ngunit agad siyang naitulak sa gilid. Sumunod si Saito, ngunit mas mabilis pa siyang naitaboy kaysa kay Akane, naiwan siyang nakahiga sa sahig na puno ng kahihiyan. Sa halip na magalit, nagtawanan ang dalawa sa kanilang kakulangan sa labanan sa sale. Tumayo si Akane, nakangiti, at idineklarang hindi siya susuko. Tumayo rin si Saito ngunit inamin niyang gusto na niyang sumuko. Tinitigan siya ni Akane at hinikayat na sumama sa kanya. Namula si Saito, ngunit pumayag siyang sumama. Pag-uwi, nagising si Akane sa kalagitnaan ng gabi at nakita si Saito na nakatayo sa tabi niya, hawak ang daliri sa harap ng kanyang mukha, handang tusukin ang kanyang pisngi. Agad siyang bumangon at sinigawan si Saito, inaakusahan itong may balak na maglagay ng butas sa kanyang pisngi. Mariing itinanggi ni Saito ang akusasyon at ipinaliwanag na hindi niya mapigilan ang sarili dahil sobrang cute ni Akane habang natutulog. Namula si Akane sa sinabi nito at yamakap sa kanyang unan. Habang nakahiga, sinabi niyang pwede niyang panoorin siya habang natutulog ngunit, sandali lang, na medyo nakakatakot pa rin. Kinabukasan, parehong nagising sina Saito at Akane, at nagbatian ng may awkward na pamumula sa pisngi. Nang hapong iyon, habang papunta sa eskwela, napadaan sila sa isang stall na nagbebenta ng strawberry cream buns. Gusto ni Akane ng isa, kaya't si Saito ang bumili para sa kanya. Pagbalik niya, dala niya ang pastry, ngunit napansin niyang masyado itong malaki para kainin ni Akane ng mag-isa. Sinuggest niyang hatiin nila ito, habang nagbabahagi sila ng cream bun, nakita sila ni Hamari. Nagulat ito dahil hindi pa niya nakikita ang dalawa na magkasama sa labas ng eskwela. Dahil dito,
nagsimulang maghinala si Hamari na may nangyayari sa pagitan nila. Agad na itinanggi ni Akane, sinasabing sinusundan lang siya ni Saito. Kinagabihan, nag-aaral si Akane ng mabuti para sa paparating na pagsusulit. Si Saito naman ay hindi nakikitang kailangang mag-aral. Nagmamayabang siya na hindi siya nag-aaral at inaalala lang ang lahat mula sa klase, at kahit na ganoon, perpekto pa rin ang nakuha niyang marka sa huling pagsusulit. Inakala ni Akane na tinutokso siya nito kaya't binato siya ng unan at sinabihang umalis. Ilang minuto pa, kumatok si Saito sa pinto ni Akane at inabutan siya ng merienda, iniisip na makakatulong ito sa kanyang pag-aaral. Binuksan ni Akane ang pinto at natuwa nang makita ang strawberry cake. Dinala niya ito sa loob, nagtataka kung bakit nag-abala si Saito na gawin iyon para sa kanya. Nang tikman niya ito, sobrang nasarapan siya, sa saya, kinain niya ang cake, alam niyang makakatulong ito upang makapag-focus siya sa magdamag na pag-aaral. Gumawa pa ng iba't ibang pagkain si Saito para sa kanya, at kinain lahat ito ni Akane na may masayang ngiti. Kinabukasan sa eskwela, habang naglalakad si Akane sa hallway, bigla siyang bumagsak. Mabuti na lang at malapit si Hamari at agad siyang nilapitan. Tinanong ni Hamari kung ayos lang siya, at sinigurado ni Akane na maayos lang siya, ngunit kaunting puyat lang mula sa pag-aaral. Pinayuhan siya ni Hamari na huwag masyadong pilitin ang sarili, sinasabing mas mahalaga ang kalusugan niya. Ngunit mas nakafocus si Akane sa pagkuha ng pinakamataas na marka sa klase. Muling pinaalalahanan siya ni Hamari, sinabing kahit anong gawin niya, hindi niya malalagpasan si Saito. Sa kabila nito, nanatiling determinado si Akane na malampasan si Saito sa lahat ng aspeto. Kinagabihan, nagdala si Saito ng merienda para kay Akane ngunit nadatnan niyang nakasubsob ito sa kanyang desk. Inakala niyang natutulog lang ito, kaya lumapit siya. Napansin niya ang hindi komportableng ekspresyon ni Akane at napagtantong hindi ito maayos ang pakiramdam. Sinukat niya ang temperatura ni Akane at nakita niyang 40 degrees Celsius ito, malubha ang lagnat nito. Nagrereklamo si Akane na pawis at hindi komportable, kaya kumuha si Saito ng basang pamunas at maingat na pinunasan ang mga lugar na sobrang pinagpapawisan niya. Habang inaalagaan siya, mahina at walang malay na sinambit ni Akane ang tungkol sa pangangailangan niyang mag-aral para maabot ang kanyang pangarap na maging doktor. Ipinaliwanag niyang ang ultimate goal niya ay tulungan ang mga tao na magkaroon ng mahaba at malusog na buhay at maging taong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Unti-unting humina ang kanyang boses habang ikinukwento na hindi kayang tustusan ng kanyang mga magulang ang pagpapaaral niya sa medical school. Ibinunyag niya na ang tanging dahilan kung bakit pumayag siyang pakasalan si Saito ay dahil nangako ang kanyang lola na popondohan ang kanyang edukasyon kung ikakasal siya rito. Narinig ni Saito ang kwento ni Akane at nakaramdam ng halo-halong emosyon, pagkamangha at paghanga. Hindi niya alam ang tungkol sa malalim at personal na pangarap nito. Unti-unting bumuhos ang pagkadismaya ni Akane habang ibinubuhos ang kanyang sama ng loob. Inamin niyang kahit gaano siya kahirap mag-aral araw-araw, hindi niya malagpasan si Saito na halos walang effort pero nakakakuha pa rin ng perfect scores. Halos parang may matagal na siyang tinatago, bigla niyang inamin na palagi niya siyang hinangaan, kahit hindi niya ito nasabi noon. Napagtanto ni Akane ang sinabi niya, kaya namula ang kanyang mukha at sinigawan si Saito na kalimutan ang lahat ng narinig niya. Ilang minuto ang lumipas, sinukat muli ni Saito ang temperatura ni Akane, at mas lalong tumaas ito sa 42 degrees C. Alarmado, napagdesisyonan niyang tumawag ng ambulansya, pero tinutulan ito ni Akane, sinasabing hindi na kailangan at dapat nang matulog si Saito. Sinubukan pa rin ni Saito na tumawag ng ambulansya ngunit hindi makalusot. Wala nang ibang pagpipilian, binuhat niya si Akane sa kanyang mga braso at sinabing hindi niya hahayaang magdusa ito nang hindi gumagawa ng paraan. Habang binubuhat siya palabas, nagulat si Akane sa lakas ni Saito. Biro niya, mas malakas ka pala kaysa sa inaakala ko. Hawak ni Saito ang papuring iyon at sigurado siyang tatandaan ito habang buhay. Sinamantala niya ang pagkakataon at binanggit ang pangarap ni Akane. Una, inakala ni Akane na aasa rin siya nito, ngunit sa halip, sinabi ni Saito na naniniwala siya sa kanya. Kumpiyansa si Saito na maaabot ni Akane ang pangarap nito dahil isa siyang taong hindi sumusuko gaano man kahirap ang sitwasyon. Habang tumatakbo patungo sa ospital, napaisip si Saito sa kanilang hindi pangkaraniwang kasal. Bagamat hindi niya gusto si Akane noong una, naisip niya na baka maging maganda ang kasal na ito sa huli. Kinabukasan, ginaising si Saito ni Akane, nakayuko sa kanya na may pabirong ngiti at mock death threat. Tumawa si Akane at sinabing dapat magpasalamat si Saito dahil ginaising siya nito ng sakto para sa eskwela. Napailing si Saito, napagtanto niyang bumalik na si Akane sa dati nitong kakulaitan.
Lumabas na ang nangyari kay Akane ay simpleng lagnat lang, at makalipas ang isang linggo, bumalik na sa normal ang lahat. Sa eskwela, nagsimula ang araw ni Saito sa paglapit ni Hamari upang batiin siya sa kanyang perfect test score. Bahagya itong nag-flirt sa kanya, ngunit hindi napansin ni Saito ang mga palay padhangin nito. Maya-maya, lumapit si Akane na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Akala ni Saito ay papagalitan siya, ngunit biglang namula si Akane at mahinang paalala na may asawa siya. Binalaan siya nitong huwag masyadong magpalapit sa ibang babae. Habang papalayo si Akane, hindi mapigil ang ngumiti ni Saito habang pinapanood siya. Naisip niya na baka nga siya ang may cutest wife in the world. Bago pumasok sa klase, inabot ni Akane kay Saito ang lunchbox na ginawa niya para rito. Medyo inis si Akane dahil nakalimutan ito ni Saito, iniisip na baka hindi niya gusto ang luto nito. Ngunit kabaligtaran ang sinabi ni Saito, mahal niya ang luto ni Akane. Ipinaliwanag niyang aksidente lang ang pagkakalimutan niya. Sa oras ng tanghalian, nagbukas si Saito ng kanyang lunchbox, ngunit bago pa siya makakain, lumapit si Shizu. Gutom daw siya, at gusto niyang kunin ang buong lunch ni Saito. Ipinaalala ni Saito na nakakain na si Shizu ng 3 mangkok ng kanin kanina, pero hindi ito alintana ni Shizu. Para sa kanya, ang mahalaga ay may pagkain si Saito, at gusto niya iyon. Nagkagulo ang buong klase, nakisawsaw at kumampi kay Shizu dahil cute siya. Pinilit nila si Saito na ibigay ang pagkain niya kay Shizu. Sa wakas, napilitang pumayag si Saito at pinaupo si Shizu sa kanyang kandanggan para makatikim ng kaunti mula sa kanyang pagkain. Ngunit biglang lumapit si Hamari, at ang unang napansin nito ay magkapareho ang hitsura ng lunch nila ni Akane. Magkaiba man ang ayos, pero pareho ang mga sangkap nito, halos parang si Akane ang gumawa ng bento ni Saito. Nagbiro si Hamari na baka nga magkarelasyon na ang dalawa, ngunit mabilis silang tumanggi, masyadong mabilis, kaya't nagduda ang mga kaklase nila na baka may katotohanan ang biro. Sinubukan ni Saito mag-isip ng magandang palusot kung bakit magkapareho ang lunch nila, pero nang tumingin siya sa kanyang bento box, wala na itong laman. Imposibleng maubos ang pagkain ng ganoon kabilis at epesyente, ngunit kapag pagkain ni Saito ang pinag-uusapan, laging may paraan si Shizu. Dahil wala ng ebidensya, nawala na ang interes ng mga kaklase ni Saito at naglakad na palayo. Nagkunwari si Shizu na planado niya ang lahat mula simula, pero ang totoo, gusto lang talaga niyang kainin ang pagkain ni Saito. Ilang sandali pa, naglalakad si Saito sa hallway nang makasalubong niya si Hamari. Tumalon ito pababa mula sa hagdanan at sinabing may tanong siya tungkol sa lunch kanina. Gusto niyang malaman kung si Akane nga ang gumawa ng bento para kay Saito. Hindi pwedeng sabihin ni Saito ang totoo kaya nagsinungaling siya, sinabing nagkataon lang na pareho sila ng sangkap. Sunod na tinanong ni Hamari kung magka-date ba sila ni Akane. Mabilis na sinabi ni Saito na hindi, at tila nasiyahan naman si Hamari sa sagot na iyon. Humingi siya ng paumanhin sa weird niyang tanong at umalis na. Kinagabihan, magkasama sa kama sina Saito at Akane, ngunit halatang balisa si Akane. Naririnig niya ang kakaibang tunog, paglingon niya, nakita niya ang isang nakakatakot na anino sa tabi ng kama. Napasigaw siya ng malakas, dahilan para isipin ni Saito na may umaatake sa kanila. Nang tanungin niya si Akane kung ano ang nangyari, sinabi nitong parang nakakita siya ng multo. Tumayo si Saito upang tingnan, pero wala siyang nakita. Sinabi niyang matutulog na ulit siya, pero natatakot pa rin si Akane kaya nakiusap itong samahan siya habang nagpapakalma. Dahil ayaw matulog ni Akane, nagmungkahi si Saito na magbasa sila ng libro para malibang. Ngunit ilang sandali pa, biglang pumasok si Akane sa study room ni Saito, sinasabing may narinig siyang tunog ng multo mula sa living room. Tinanong ni Saito kung na-record niya ang mga tunog bilang patunay, ngunit wala siyang nakuha. Akala ni Saito, nag-overreact lang si Akane, kaya't umalis siya sa study room. Nang tanungin siya ni Akane kung saan siya pupunta, sinabi niyang magpapunta lang siya sa banyo. Ngunit ayaw pa rin siyang maiwan ni Akane, kaya't nakiusap itong payagan siyang sumama sa banyo kahit habang dumudumi si Saito. Siyempre, tumanggi si Saito, hindi pa doon natapos ang usapan, dahil ilang minuto pa, bumalik si Akane sa kwarto ni Saito. Sinabi niyang maliligo siya at gusto niyang samahan siya ni Saito sa loob ng banyo. Hindi makapaniwala si Saito sa narinig, ngunit seryoso si Akane. Kaya't nauwi si Saito na nakaupo sa labas ng shower habang si Akane ay naliligo. Kinabukasan, nakipagkita si Saito kay Shizu sa rooftop ng eskwela, nagrereklamo tungkol sa kakaibang kilos ni Akane nitong mga nakaraang araw. Lagi nitong sinasabi na may mga multo raw sa kanilang bahay, ngunit hindi naniniwala si Saito dahil hindi pa naman siya nakakakita ng kahit ano.
Si Shizo, sa kabilang banda, ay sinabing posibleng ang may multo, ngunit kailangan niyang kausapin si Akane upang makumpirma ito. Sa puntong iyon, nagpa siya si Shizo na magdulot ng konting kalokohan. Nang makita niya si Akane, pabirong sinubukan niyang isiga na kasal ito kay Saito. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, agad siyang sinabihan ni Saito at Akane, sa kanila ito dinala sa isang bakanteng silid-aralan. Sa loob, habang walang banta ng pagbubunyag ng kanilang sikreto, galit na galit si Akane, sinasabing sinabi na niya kay Saito na huwag ipagsabi ang tungkol sa kanilang kasal. Sa depensa ni Saito, hindi niya naman sinabi ang kahit ano kay Shizo, si Shizo mismo ang nakahalata. Kinumpirma ito ni Shizo, at nang isipin ni Akane, natural lang pala na malaman iyon ng kapatid ni Saito. Nagpatuloy ang usapan, at binanggit ni Shizo na narinig niya ang takot ni Akane tungkol sa multo. Sinabi niyang sigurado siyang haunted ang bahay nila at ang multo ay babawasan ang test scores ni Akane kung hindi nila ito aayusin agad. Alam ni Saito na niloloko lang ni Shizo si Akane, ngunit si Akane, sa sobrang takot, naniwala agad. Nakiusap siya kay Shizo na tulungan silang palayasin ang multo. Pagdating sa bahay, gumawa ng malaking eksena si Shizo tungkol sa kung gaano ka-haunted ang lugar. Pero siniguro niyang alam niya kung paano palayasin ang multo, kailangan lang niyang suriin ang lahat ng gamit nila. Dumiretso sila sa study room ni Saito, na mas parang library dahil halos hindi ito nag-aaral. Ipinagpalagay ni Shizo na may mga naughty magazines si Saito doon, pero itinanggi ito ni Saito, sinasabing wala siyang ganun. Nagdesisyon si Shizo na halugugin ang kwarto, pinayagan siya ni Saito dahil sigurado siyang walang makikitang nakakahiya, ngunit nagkamali siya. Natagpuan ni Shizo ang isang pares ng underwear ni Saito, at mas mabuting huwag ng pag-usapan kung ano ang ginawa niya rito. Nang sunod niyang gustong suriin ang kwarto ni Akane, tumanggi si Akane matapos makita ang ginawa ni Shizo sa gamit ni Saito. Sa wakas, pumunta sila sa kwarto kung saan sinabi ni Akane na nakita niya ang multo sa tabi ng kama. Nag-isip si Shizo tungkol sa kung ano ang posibleng multo at napagtanto niyang siya pala ang multo all along. Ang totoo, nakakuha si Shizo ng susi sa bahay mula sa kanilang lolo at bumisita sa kalagitnaan ng gabi nang hindi sinasabi. Ang dahilan ng paglalakad-lakad niya at pagtayo sa tabi ng kama nila ay dahil gusto niyang makita kung may mangyayari sa pagitan ni Saito at Akane. Ngunit, syempre, walang nangyari. Pagkatapos ng revelasyon, sinabi ni Shizo na gutom siya at gusto niyang manatili para sa hapunan. Kahit na na-relieve si Akane na wala palang multo, hindi niya gustong bigyan ng home-cooked meal si Shizo bilang gantimpala. Ngunit sinimulan ni Shizo ang pagpapakabait at pinuri ang cooking skills ni Akane. Dahil sa maraming papuri, napa-oo si Akane at nagluto ng masaganang hapunan. Habang kumakain, tuwang-tuwa si Shizo, at natuwa rin si Akane na nasarapan ito sa kanyang luto. Ngunit nang makakita si Saito ng pagkain na naiwan sa pisngi ni Shizo, kinuha niya ito gamit ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Hindi mapigilan ni Akane na mapansin kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, pumunta sina Saito at Shizo sa living room para maglaro ng video games. Hindi mapigilan ni Akane ang pakiramdam na parang may nangyayaring hindi tama sa sobrang lapit ng dalawa. Para sa kanya, parang may halong incest vibes ang closeness nila. Napansin ni Saito ang bahagyang inis ni Akane, kahit halata ang pagka-jealous nito, hindi niya aaminin. Sa halip, sinigawan niya si Saito, sinasabing hindi siya galit, kahit halatang halata na siya ay medyo naiinis. Gulong-gulo si Saito at hindi alam kung bakit inis si Akane, ngunit ayaw na niyang manatili upang malaman pa. Kaya sinabi niyang maliligo na lang siya, biglang tumayo si Shizo at sinabing sasama siya, ngunit dito na nagtakda ng linya si Akane. Dahil halos kasing edad ni Saito si Shizo, walang paraan para maging katanggap-tanggap ito. Iginiit ni Shizo na palagi naman silang naliligo ni Saito noon, kaya wala itong big deal. Ngunit ayon kay Saito, ang huling beses nilang magkasamang naligo ay noong bata pa sila, bago pa siya lumipat sa bahay ni Akane. Pagod na si Akane sa usapan at mariing idineklara na hindi maaaring maligo ng magkasama sina Saito at Shizo sa bahay na ito, kahit gaano pa nila sabihin na natural iyon. Ilang oras ang lumipas, nakahiga si Saito sa kama nang biglang pumasok si Akane sa kwarto. Tinanong niya kung nasaan si Shizo, at sinabi ni Saito na nasa living room pa rin ito at naglalaro. Napabuntong hininga si Akane, na-relieve dahil sa wakas, may pagkakataon siyang makausap si Saito ng pribado. Hindi alam ni Saito kung ano ang gusto niyang pag-usapan, pero handa naman siyang makinig, kaya ibinaba niya ang kanyang libro. Sinimulan ni Akane ang usapan tungkol sa larong may temang pusa na Nil Arrow ni Saito kasama si Shizo.
Karaniwan, hindi bumibili si Saito ng mga ganitong laro, kaya kung alam lang niya na binili iyon para sa kanya, sana ay naglaro siya kasama ni Saito. Sinabi ni Saito na hindi niya ito nabanggit dahil alam niyang gusto ni Akane mag-focus sa pag-aaral. Ngunit kahit ganoon, sinabi ni Akane na mas gugustuhin niyang mag-break sa pag-aaral kung para maglaro kasama siya. Dagdag pa niya, sana siya ang unang nakalaro noon bago si Shizo, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung bakit mahalaga ito. Nagtanong si Saito kung may espesyal na dahilan sa likod ng kanyang sinabi, ngunit biglang napahiya si Akane at sumigaw na, para sa isang matalino, minsan ang bobo mo rin, Saito. Ang pagsigaw kay Saito ay tila nakapagpagaan ng loob ni Akane, ngunit may isa pa siyang reklamo. Sinabi niyang sa tingin niya, masyadong pinapaboran ni Saito si Shizo. Sa depensa ni Saito, normal lang ito dahil kadugo niya si Shizo. Biglang may naramdaman silang kamay, si Akane sa kanyang likod, at si Saito malapit sa kanyang ari. Pareho silang naguluhan at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sa ilang segundo, lumabas mula sa kumot si Shizo, na nagsasabing nagbibiro lang siya sa kanila. Inanunsyo nito na matutulog siya sa kanilang kama ngayong gabi para matulog katabi ni Saito tulad ng dati. Hindi makapaniwala si Akane na palaging natutulog si Shizo katabi ni Saito, ngunit sabi ni Shizo, gusto niya lang talagang matulog sa tabi ng kanyang kapatid. Sinabi pa ni Shizo na wala namang masama kung minsan ay siya naman ang matulog katabi ni Saito. Sinubukang ipaliwanag ni Akane na natutulog lang siya sa tabi ni Saito dahil sa pilit ng kanilang mga lolo't lola, ngunit inakala ni Shizo na gusto lang ni Akane ng privacy kasama si Saito. Kaya nag-alok si Shizo na matulog na lang sa sahig. Ayaw ni Akane na magkaroon ng maling pagkakaintindi si Shizo, kaya sinabi niyang pwede silang tatlo na lang ang magkatabi sa kama. Kinagabihan, bumaling si Shizo kay Akane at sinabing kailangan nitong maging mas direkta tungkol sa nararamdaman niya para kay Saito. Sinubukan ni Akane na magpanggap na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Shizo, ngunit halatang halata naman ni Shizo na nagseselo si Akane sa atensyon na binibigay ni Saito sa kanya. Ipinaliwanag ni Shizo na si Saito ay talagang dense pagdating sa ganitong bagay, kaya't hindi niya malalaman ang nararamdaman ni Akane maliban na lang kung sabihin nito ng direkta. Dagdag pa ni Shizo, masaya siya na mayroong tulad ni Akane sa buhay ni Saito, dahil inakala niyang baka mag-isa na lang si Saito habang buhay. Nang tanungin ni Akane kung ano ang ibig sabihin ni Shizo, ngiti lang ang sagot ni Shizo bago siya natulog. Ito ang pagtatapos ng episode 4, mag-subscribe upang hindi mahuli ang susunod na bahagi.